guys, welcome to the game development. Dito tayo, nara tayo ngayon tutorial video para sa ating final project. So, simulan na natin. So, ang title ng aking ginawang laro is Jump Odyssey. Mamaya malalaman nyo. So, dito sa folder na final project, gawa tayo ng new file. Pangalan compress. So, nga pala guys, gagawin natin dito is street coding. Sige natin siya i-code lahat bago natin i-run. Kasi yun yung gusto ko. So, dito na tayo. So, import. Gagamitin para natin module dito is Orsina. So, from Orsina, import asterisk. O, import all. Isa-isahin pa natin yan. So, dito naman sa ating controller. So, from Orsina, from Orsina, first person, import first person, then gawa tayo ng class which is game, then mag-inherit tayo ng entity na nasa module na nasa Orsina module. Magagamit din natin dito. Wait lang kayo. So, gawa tayo ng so, dito, initialize tayo ng set na variable natin. So, define function then init or initialize ayun, tama, nakapitalis pala, no, kaya pala mali. sorry then gawa naman tayo dito ng or initialize tayo dito para makuha natin yung sa tawag natin niya sa entity. So super ano na napipindot. So for initialize then gawa na tayo ng mga variables na gamitin natin. Level, blocks, directions, post. Then so self dot level is equal to 1. Siyempre, sa 1 tayo magsisimula. Then self dot block is equal to empty list. Ganun din sa direction. Then pause. Dapat may pause. Pag naalis tayo dun sa blocks na inaapakan natin or stepping stone ay ating
magpo-pause yung game. Magpo-pause yung game. Kasi, touch eh. Yun yung ano ng ating game. Basta lahat naman siguro. So dito, gawa naman tayo ng sky. Para to sa ating halos background na. And ground, which is yung inaapakan ng ating player. That's when the game started. Start. So, set that ground is equal to entity. Model, texture, collider, and scale. Yung lalagay natin sa entity niya o para mabuo yung ground ng pagkakakilanlan niya. Model is plain lang natin siya. Then, ang sasabihin natin is texture, which is ang gusto natin is clouds. So, break na lang. Then, collider, which is mesh. Then, scale. On a scale of 1 to 10. Sa scale naman, yan dito yung height. On a height, sunod width, then depth. So, 20, 1, 3. Okay. Then, players naman natin. Player. Isa lang. Set that player. Equal to first person. Either nice box. Then after nun, gawa initialize ito. May error yung ating super initialize. Kulang tayo ng tuldo. Sorry Then balik tayo sa ating natapos. So dito, gawa naman tayo ng another function. Kasi tapos na tayo dito sa base F. So set up na natin siya. So there, set up game set attributes parameter. Hindi siya parameter, siya ay instance. Kung bakit, search ko na lang. Bahala ka dyan. So, dito naman sa setup, dito natin nalagay yung ating patapakan papunta sa finish line sa goal or yung blocks natin. Yan, direction, yung goal natin, and yung pillar. Yung pillar is parang nakakay. Kung baga sa baseball, di ba may platform? Parang ano siya. Hindi siya patalit-talit. Parang ano siya. Kawayan lang. Parang ito. Parang
makikita mo kung hanggang saan yung go dito. So, simulan natin self.blocks yung ating tatapakan. So, I open square bracket. Kasi dito sa loob na to is nilagay tayo ng for loop. Pwede rin naman siyang bilang square bracket. Ibang style lang gagawin. Pero gusto ko itong style na rin. So ito gagawin ko. Entity pagkakakala na itong blocks. Model EQ, then kulay, color. So ang color natin is azure. Ayun, oh wait, yeah. Then susunod natin is texture na. Texture white cube. Then position equal to random dot uniform negative 2. So bakit negative 2 and 2 lang siya? Yung negative 2 and 2, yung kakalawan niya. Kumbaga sa Cartesian plane, makikita mo yun. Alas pag-element yan. Diba mayroon doon namin na 0 sa gitna. 0, 1, 2, then sa kaliwa, negative 1. Meron lang siya kahit 0. Yung pag-i-out dito ng mga blocks. Mamaya, makikita nyo. Pagkatapos ako. 1 plus. So dito naman, i-declare natin, ang inalagay natin dito, i-add natin is yung variable na nalagay natin sa for loop. Anything ilalagay natin. So, mas madali. Ano sa nalagay ko is ay na lang. Okay. Then, sa 3 plus I multiply by 5. Then, scale tayo. The height, width, and depth. Kulay natin is box. So, dito nakapasok yung ating for loop. So, lagay na natin yung entity. So, for yung variable na pinaglalagay natin kanina dun sa random, which is I, in range of in range of 10. Masyadong simple. Para gumana pati yan, lagay tayo sa taas ng random. Import random tayo. Import random. Then turn on direction naman natin. So set that directions is equal to yan yung setup ulit na gawin natin, kaya ganito. So 1
1 daw if block that x, which is the variable of our for loop. So, para mas maintindihan nyo, iba yung style. So, for block, hindi pala siya range. Kasi, yung sa block yung gamitin natin yung add yung stepping stone niya. So, yung cell dot blocks. So, yan. So, nalagyan natin ng condition. So, 1 if block x dot x. Mali pala, wala pala ako dun sa ating dot x is greater than, is less than, is less than 0. Else negative 1. Ayan naman ako spelling pala dito. Hindi ko napansin. Nakatagal. Ito, black lang siya. Then, yung ating code, which is box din. Bakit box? Kasi wala, check ko lang. Then, UPT, pagkakakalanan niya ulit. So, wala kayo magandang model ito. Keep nyo lang din. So, mas kaya ko kanina. Model. Color. Red. Gold na lang. Tapos texture na is white. Cube. Position. Zero, 15, 0, 15. So, itong position na to, this is the x, y, z coordinate. So, yung 0 is the x, which is the left and right. Then, the 15, which is the y coordinate, is the up and down position. Then, 80 is the forward and backward position. Then, susunod natin dyan is yung scale. Sasabi ko na kanina, equal 10, 1, 10. Then, slider, forgot. Slider is equal to box. As always. Then, yung ating
pillar. Sa pillar, mas ka lang din self dot pillar. Entity na ano. Entity. So, kulay niya is black. Color is equal to color dot black. Then, model niya ay cube ulit, walang kasawaan. Position equal to 0 x index 0 x index 41 y index index coordinate 0 is the x coordinate, 41 is the y coordinate, then 23 is the z coordinate. And scale it natin. Ang height niya is 1. Ang width niya is 50. Kapal niya is 1. Added. Mahaba siya, medyo manipis. Then, after nun, kuha tayo ng function sa mga blocks natin na ina-update. Pinagalaw siya. So, def update. Excuse, busog. Update block self. So, gagawa ulit tayo dito ng for loop. For I and block. This is ginamit natin sa setup game na I and block sa mga for loop nun. Enumerate. So, bakit enumerate? Ayun o. From start, which defaults to 0 and the value yielded by the iterable arguments. Then, simula 0 hanggang sa matapos. Start the blocks. Then, tayo dito na solution o computation. So, block x, ginamit natin kanina. Is ma-minus natin. Iseset natin sa block x. At the same time, ma-minus din natin. Kasama siya dun sa computation sa loob ng block. Yung block x. Kaya siya ganyan. Pero na-store siya kay block.x para mas madali yan. So, hindi na natin yung iba ng kanyang mga nasa computation. So, direction I. So, ibig sabihin, i-store sa direction. I mean, yun na-store na na-I. Ha? Basta
ito nasa yung I, which is magbibilang naman yun eh. May store dito sa ating X sa ating directions. Nalito ko dun ah. Then ito naman DT ating time. Then after nun ay daylight dito lang yun eh. Masyado ko okay. Then condition naman tayo if hugs natin. So bakit this is a argument. Malalaman nyo rin yan pagdating ng panahon. At ito ang tamang panahon. Abs is short for absolute value of black and X is greater than 5. So pag daw yung black is greater than 5, i-multiply sa negative 1 yung directions, at the same time i-store din dun sa direction. Ito yung ginawa natin kanina. I is yan, and else 1, and else dependent is. So, hindi siya pwede. So, ipulit tayo. Block. Intersect. So, pag nag-intersect daw ako, or na-hit natin yung block, yun naka. Yung player X natin is parang babagal or malatastart na yung game. We set that directions. Char. Set that player that X is minus. Equal to self that directions. Ibig sabihin, naalala ko na, dito sa direction natin, tapusin mo lang, yung I, kung ano yung nasa kunwari, i-shift ko na siya. So, laman direction natin is 1 na. Multiply sa time dito. Tapos, minus sa set layer. Then, store sa set layer. Then, minus ulit kung 2 na yan. 3, 4, 5. Basta naka-add yan. Depende sa 3. Yung code na nilagay natin. Tayo pa rin naman nilagay niya. So, after naman, gawa tayo ng next level. Okay. So, depth. Check. Piyok. Check. Next level. Siyempre, di mawawala si self dyan. Laging kasama dapat dyan. Then, condition. If self that layer, let's say, which is the moving forward and the C coordinate check, the forward and backward. So pag na-meet nyo na or is greater than 81 and gumamit tayo dito ng boolean self
that level is equal to 1. So, ang gagawin ko dito is isang level na lang ilalagay ko. Kaya na bahala magdagdag kung ilang gusto nyo. Kung matripan nyo po ito. So, start. Self does start. Next. Level. So, yun na. Yun na ang gagawin natin dito sa check next level na to. Then, gawa ulit tayo ng isa pa. Which is next level na. So, there. Start. Next. Ano sa? Then, dito. Self. At level. Is equal to 0. Charis 2. Then, yung sky natin, dot sky, dot texture, itsura niya, is papalitan natin ng, ano kaya, rainy day, winter, autumn, season. So, ano na lang, sunset. So, sky, for sunset. Then, set din natin yung position niya. Yung position niya nung una. When the game start. So, dito gamit tayo ng vectory. Kanya position. 0, 1. Yan. Okay na. Then, gawa naman tayo ng syempre pangit naman kung hindi natatouch yung laro niya. So, gagawa tayo ng function niya. So, def check check game over. So, condition if set that layer that y, which is the up and down. Ibig sabihin, pag nahulog ka dun sa block, is matatouch ka na. Is greater than, is less than 0. Then the self that pause is true. And dito magiging true na yung pause natin kasi natatouch na siya. Then gawa ulit tayo ng another class after natin game over. Kasi pangat naman kung pagkaroon natin itong kuha tayo ng class na menu. So, class menu. Wala tayong inherit dito. Then, initialize tayo ng self at game ulit. So, def init self and game. So dito sa game lagay lang natin self that game is equal to game. Bakit game? Malalaman nyo. Then, gawa tayo ng button ng start. And, start. Yung start, after natin i-run, pagkaroon natin bubukod yung start. Then, pagkakita yung start charge ng magraran. Then, pag na-touch, pag na-fall, lalabas yung button na restart, magpapos
matapos yung game. Then, ito, restart. Mamaya ako lang sabihin. Okay, so set, last, start, that, button, so button, text, ito identity na ito ni button. So start, yung label, sana all. Then, position niya. So, sa ganitong pa na pwede na itong X and Y na lang. So, middle natin siya sa 0, 0. Excuse me. Then, scale. Pwede na dito din yung height and width. Masyado makapansin ko. 2, then 0.3. 1 pala. Para baka masyado malaki. Yung color natin is azul na lang. Color that azul. Then on click set dot start game. Ibig sabihin, pag pinindot ko yung start, yung game magsisimula na. Then, yung start naman, set that restart that button and button ulit. Pagkakakinan lang niya. Text niya is restart position. Same lang sila. Scale. Same lang sila. Hindi ka pa mamali na naman ha. Yung color equal to same na lang azul din ulit. Then on click set restart game. Set start game. So, pag ganito, pareha silang lalabas pag niram natin yung code. Para hindi mangyari yun, hindi muna natin i-enable ito mag-start. Pag natin yun, enable is equal to false. Para pag niram natin yung code, is kailangan naman tayo equal. So, pag-run natin ng code, ang lalabas lang na button is yung start. Then, pag na-touch, tsaka lalabas siya na start. So, gawa na tayo ng function dito ng start game. Kasi nalagay na natin dito itong start game dito. Kailangan natin yung ilagay dito. Kagaya naman kasi di natin yung mananagay kung di natin
I mean, hindi siya totally gagana kasi sensitive. Kasi pa ito. Yan. Kita nyo nakadilaw na. So dito, ilalagay natin si start button na force na. Pero bago na, i-set up muna natin. So, self dot game dot setup underscore game. Then, self start button enabled false. Bakit nga ba false? Kasi start na yung game, wala ka nag-play sa gitna. Sa gaba lang yun. Saka makakita ang laro, meron mo sa gitna, diba? So, tatanggalin natin yan. So, false. Then, gawa naman tayo sa restart game. Then, restart game naman. Yung restart game lang natin. So, self dot game dot start game. Then, game over pala. Dito natin siya lalagay. Pakita natin dalawa. So, def no, mali pa. Game over. Self. Dito na natin i-enable yung restart button. So, natin start so after nun maglagay tayo ng main game ay ng update sa ating main game.
palang magra-run yung game. Start. Yung ibig sabihin nito sa condition ito. Then gawa ulit tayo ng another function para naman sa ating restart game, na kung saan pag na-touch tayo or game over na ginawa natin kanina dun sa ating update is ulit siya sa una, I mean dun sa base niya. Yan. So condition, gawa tayo dito ng condition. Loop pala, di siya condition, sorry. Loop. Kung saan destroy kasi para umulit, ulitin natin siya simula so doon kailangan siya destroy, so para mag-restart dito sa una. Yung self, ito yung kanina pa natin ginagamit na variable, initialize natin sa pinaka main game natin, lagyan natin siya ng goal. Start yan, pati lang natin nasa loob. Yun, pinaka-importante sa lahat yung clear. Pag kasi natin i-clear, hindi siya, parang nandun pa rin yung iba, yung blocks na nalapasan na natin, parang madadagdagan na ng blocks, so kailangan natin ilagay yung clear na yan. So yung direction natin, i-clear din natin para magsimula ulit tayo sa una. Randomize ulit yung direction natin. Then yung blocks na inapakan natin, kaya din i-clear. Level 1. True. Ito-true natin itong post na to. Ibig sabihin, pag na-touch tayo, pag naman siya restart, self.post, true. So, charis. False pala. Kasi na-restart na natin eh. So, dapat mawala na yung button na yun. I mean, yung post, kailangan na siya kailangan na running na siya. So, dapat false na. Then setup game, setup natin yun natin kanina. Then position is sa base to back 3, back sabihin 0, ito yung XYZ, namuta ko yun. Basta ay doon sa XYZ na sinasabi ko kanina. Yan. Self background. Enabled. True. Okay. Then set that menu na start. Nilagay natin sa baba kanina, restart button, di ba? Siyempre, di naman yun totally, pag na-touch ka, restart ka guys. So, kailangan natin ng button para alam natin kung mag-restart, i-restart na natin agad siya.
So, false, bakit false? Siyempre, yan naman eh. Oo. Start pala, sorry. Yung mga button dito na false na kasi nire-start na natin yung game. Yan, ito na. Ito na ang realidad ng ating laro. Yan yung sky. Yung light doon na yan. Yan, ito yung black sa sinasabi natin. Itong azure na sinakulay. Yan, o. Oo, tanga. Ayan, ulit tayo. Ayan. Ayan. Patience is the key. Hayop na patience yan. Then, ano lang siya. Pag namali kayo ng belo dyan, pinula kayo sa belo, mag-auto yun kasi ganyan talaga siya. Ako nagawa niyan eh. Kailangan may belo yan. So, yan. Dapat makakarating na tayo. Kinat ko lang yan guys, kung alam nyo lang ilang oras ako naglaro para makatawid dyan sa ano na yan, pillar na yan. Yan, kailangan makalagpas ka na sa itim o makapantay ka doon sa itim, o diba, mag-next automatically punta ka sa next round. Yan na yung sunset na tinatawag natin, yung background na yan. Yung background lang magbabago. Pwede nyo rin naman baguhin yung mga blocks dyan, mag-iba ng design, mas mataas or mas pinahirap. Pwede nyo siyang baguhin, nakadepende na sa inyo. Pinakita ko lang muna sa inyo kung paano siya nagwo-work. Ano, yan, pagkaitin nyo matatapos ko rin agad to. Ito isang himala na natapos ko agad to. Then after nito, ulit lang yan, kasi wala na tayo isa pang sinetap eh. Hanggang level 2 lang, hanggang sunset lang. So yun lang guys, thank you for watching. I hope you learned something in this video. So in my classmates, good luck guys. This is it. This is really easy.